Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa paghahanda po natin sa misteryo ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, halina po at humingi po tayo ng lakas at kagalingan at humingi ng ating mga nagawang mga pagkakasala at kapatawaran sa ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ngayong araw pong ito, pinagdiriwang po natin at ginugunita ang kapistahan po ni San Roque. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong pagtatampok sa mga banal, ang mga katibayan ng iyong pag-ibig ay patuloy mong ibinibigay sa amin. Ipagkaloob sa matapat na pagtulad sa iyong anak, kami tangkilikin ng pagdalangin ng mga banal at ibunsod ng kanilang pagkauliran. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasaw walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa kanluran, ang Negeb at ang kapatagan, sa makatwid ay ang kapatagan ng Jericho, ang lungsod ng mga palaspas hanggang Soar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab, sa tapat ng Bet-peor. Ngunit ngayoy walang nakaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang mamatay, ngunit hindi ilumabo ang kanyang paningin, ni hindi nanghina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala, pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito, at sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran ng Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng Paraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Salmong tugunan. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumaini po ang Panginoon na At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung magkasala sa iyong kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mabiyayang umaga po sa ating lahat. Pagbati ho ng happy birthday sa mga may karawan ngayong araw na ito. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Sa atin ho mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Saan po kayo naroroon? Patuloy po kayong gabay ng ating mapagmahal na Diyos. Sino ho ba naman ang may ayaw ng 3 P? Power, position, property. Dagdagan pa natin ng 1 P, pera. Sino ba naman ho ang may ayaw dito? Yung ibang hinahangad na makamit lahat ito. Gusto magka-power, gusto magandang posisyon, at gusto ng maraming pag-aari, property. Pero alam ho ninyo, may isa hong santo na ang lahat po ng ito ay
pinaliwala niya. Yan ho ay si San Roque. Na ngayon ho'y pinagdiriwang ho natin ng kanyang kapestahan. Kakaunti ho ang talaan ng buhay ni San Roque. Pero yung ibang pagpapatunay na itong si San Roque ay pinanganak sa France. Siya ho ay anak ng gobernador. At sa edad po niyang 20 years old, siya ho ay nag-pilgrimage papunta hong Roma. Iniwan ho niya ang kanyang power. Pwede naman ho siya ang pumalit sa kanyang ama bilang gobernador. Iniwan ho niya ang kanyang property, ang kanyang posisyon. At sa kanya hong paglalakbay, papunta hong Roma, ay nagkataon naman ho na nung panahong iyon, 13th century, ay nagkaroon ng mga sakit. Di may paliwanag na mga sakit. So ang ginawa ho niya, lahat ho nang makita ho niya, ay kanya hong tinulungan at pinagaling. Yung dalang kaunting pera, kanya hong ipinamahagi sa mga mahihirap. Hanggang sa siya ho ay mahawaan na rin ng sakit na ito. Tayo no, sa legend, ay siya bumalik doon ho sa kanyang bayan at siya ho ay hindi namukaan hanggang siya ay tinuligsa bilang isang espiya. Kaya ang ginawa ng gobernador noon at ang mga leader noon ay siya ay pinahuli at siya ay nakulong ng mahigit 5 taon. At hindi naman no, sa ibang istorya ay nung siya ay nagkasakit ay nagtago sa isang gubat at akala nga na mamamatay na siya ng solo doon. Pero may nakakita ho sa kanya, hindi tao kundi isang aso na nililik yung kanyang mga sugat. Alangay lalapain siya at kakagatin. At ito'y nagdadala sa kanya ayon sa istorya ng pagkain. Kaya naging kaibigan niya itong aso na ito. Kaya si San Roque, kung makikita ho nyo sa mga imahen, ay siya ho ay may kasamang aso. Pagkat ito yung tumulong sa kanya. Kaya siya ay patron ng, patron saints, ng mga patron saint ng mga aso. At bukod ho dito, ay di siya ho ay patron ng mga falsely accused. Sapagkat siya ay nakusang espiya. Hanggang siya ay mamatay, siya lamang ho ay na-recognize dahil ho sa kanyang birthmark dito ho sa kanyang dibdib na may cross. Kaya doon lamang ho siya nakilala, ito pala yung anak ng dating gobernador. Doon lamang siya nakilala ng kanyang tiyo. Yung tiyo niya yung gobernador. Ito pala si San Roque. Kasi nag-disguise ho siya. Kaya patron of the falsely accused. So pag kayo pinaparatangan ng hindi maganda, tawagin mo si San Roque. Kapag ho kayo ay naakusahan na wala namang basehan, pag kayo pinamamalita na ganto-ganto kayo, tawagin ho niyo si San Roque. Sa atin ng Ebanghelyo naman ay pinapaalalanan ho tayo how we correct the person. Fraternal correction or fraternal charity. Paano ho ba kayo magkonfronta? Confrontation in the sense that you will talk to him or to her kapag ho siya ay nagkamali. Pero nag-withdraw ho tayo niyan. Bakit? Baka masabihan ho tayong mind your own business. Don't meddle with my own life. Kaya ho tayo takot. Pero yung iba naman ay hindi ka agad kinakausap. Lalo na kung nagkasala sa kanya, ay saan pababalitaan? Ay di ipopost mo na yan sa Facebook, ipopost mo na sa social media, at doon niya i-chismis. Pero pag siya namin kinonfront, ano sabi niya, wala naman akong sinasabi Wala ka namang ebidensya.
Kasi ang gusto ho natin siya'y ipahiya. Kasi ang gusto ho natin siya'y i-down. Ang gusto ho natin, sa halip na i-correct ho siya, takot ho tayo. Ay ano ginagawa natin? Nakuha ho tayo ng kakampi. O, iyan naman. Ikilala ko yan. Yun naman kausap may, oo nga. Sasang-ayon na sa'yo, oo nga, ikilala ko yan. Oo nga, nagawa nga niya. Mahirap po ito. Bakit? Hindi mo naman ho nakuha yung side ng taong iyon. Kaya ano yung proseso dito sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Pag nagkamali, puntahan mo. Privately. Kausapin mo. Ilan ho sa atin ang nanghihiya sa maraming tao? Yan, yung mga boss. Pumapagalitan ng ina ng mga empleyado sa harapan ng maraming tao. Eh di napapahiya yan. Hindi mo ikinorek. Ipinahiya mo siya. Pag hindi pa rin makinig sa iyo, ang sabi dito, magdala ka ng isa o dalawang witness pa. Siyempre naman ang witness na dadalhin ay with credibility rin. Siyempre ito namang witness na ito, na inyong isasama ay may integrity din. Sapagkat yan ho ay nasa batas ng Deuteronomio na magdadala ng mga witnesses para kung siya'y makinig, okay. Kung hindi, pupunta na ho din sa ikatlong proseso. Dadalhin na sa mga matatanda, dadalhin na sa simbahan. Anong ibig sabihin nito? Ito'y pagpapaalala sa atin na hindi karaka-raka ay outside the personal ay hindi mo na siya kakausapin. At involved din ho dito ang simbahan. Kaya kung titingnan ho natin, whatever the sin of one member of the community, it will affect the church. Yun yung kasalanan ng isa ay nakaka-apekto sa komunidad. Kaya involved ang simbahan. Kaya ho pag nagpapatawad ang pari, ano ang sinasabi na? Through the ministry of the church, may God give you pardon and peace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sa pamamagitan ng simbahan, pinatatawad ka sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sapagkat sabi dito sa ating Ebanghelyo, kung ang dalawa sa inyo ay magkaisa sa paghihingi ng bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob sa inyo ng aking Amang nasa langit. Anumang ipagbawal niyo sa lupa, ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot niyo sa lupa, ipahintulot sa langit. Kaya, yung confession, yung iba ko hindi naniniwala sa confession. Ano sabi nila? Pwede naman ako magdasal. Pwede naman ako humingi ng tawag directly to God. Pwede naman nga ho. Pero wala akong pagpapatawad sapagkat hindi ninyo naririnig yung pagpapatawad. At yung pagpapatawad ay hindi galing sa pari. Is an instrument to forgive. Ang pagpapatawad ho ay na Diyos. Kaya tama naman ho yung awitin na-awit natin simbahan, kalibitan, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Sapagkat tayo ho ay may pakialam sa bawat isa. Sabi ho ng aklat ni Ezekiel, kung ang isang tao ay namatay ng masama at may pagkukulang, si Ezekiel ay may pananagutan sapagkat hindi niya pinagsabihan na ituwid ang kanyang pamumuhay. So tayo din ho pala'y ganyan. Kapag ang mahal natin sa buhay namatay, nang may pagkukulang, namatay na masama ang kanyang pamumuhay, tayo ho ay may panan. Sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa may dalawa sa inyo ang nagkakaisang humihingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking Amang nasa langit. Kaya manalangin tayo ngayon ng sama-sama. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan
Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan, ng may katatagan at pagmamahal, at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba, ng may kagandahang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda, at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama naming nasa langit, kapiling namin ang iyong anak. Inihiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa kapuri-puri ka, yun. Yung pagandaan mula sa kating bigay. Kapuri-puri ang buong may kapat, yun at tila. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal, na kinararangal mo sa kanilang kabutihan, na binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami ay naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyong magaganap namin sa kararangal mo. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubos para sa inyo para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin siyang tinapay na nagbibigay buhay. At ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, di poong San Jose na ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Roque, at ng lahat ng mga banal, na namuhay disdegdig ng kalugod-ugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama nit sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at takas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa langit ka, sampahin ang ngalan mo. Taktan sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga tawad kami sa nagkakasal sa amin at wag kaming tulad na tuto mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mong aming pananampalataya itong aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumaiyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ng Kristong muling nabuhay, sinag-aalis sa makasalanan sa libutan. Palad tayong lahat ng mga inanay sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakinabang namin sa piging na banal ay magdulot naman sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning na iyong katapatan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, ingatan, gabayan, subaybayan, lingapin, kasama na po yung mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal ni Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, taglin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. At